Hataw Balita ngayon. Nagpahayag ng matinding pagsuporta ang Philippine National Police o PNP sa bagong buong Human Rights Special Committee ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang diin ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo ang tulong ng pambansang pulisya para mapahalagahan at maingatan ang karapatang pantao sa bansa. Patuloy din anya ang pakikipagtulungan ng PNP sa mga isinasagawang investigasyon ukol sa human rights violations sa Pilipinas. Yun lamang pong pag-create po nitong Special Committee on Human Rights is an indication kung paano po pinapahalagahan po ng ating Pangulo yung kakapatang pantao po ng bawat Pilipino po. At yung pag-create po niya ito ng Special Committee na involved po ang ibang ahensya po ng gobyerno ay magpapatunay po na bukas po ang ating gobyerno para mas lalo pong palakasin yung mga policy at mga mechanism relating to the protection of human rights. At gusto nating burahin po yung mga agam-agam po ng ilang ating mga sektor ng ating society, pati na rin po yung Commission on Human Rights. Hataw Balita ngayon. Tiniyak nitong Miyerkules, May 15 ng Japan na susuportahan ito ang pagbili ng 5 karagdagang capital ships ng Philippine Coast Guard o PCG. Sa pagbisita ni Japan Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan sa PCG Headquarters sa Maynila, napagkasunduan ng Pilipinas at Japan na isasagawa ang note at contract signing bukas, May 17. Lubos naman ang pasasalamat ng PCG sa mga ibinibigay na tulong ng Japan sa bansa para matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa West Philippine Sea. Hataw Balita ngayon. Ipinanawagan nitong Miyerkules, May 15 ni dating Senador Richard Gordon na imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng multi-billion Parmali graft issue. Inilabas ni Gordon ang pahayag kasunod ng kautusan ng Office of the Ombudsman na sampahan ng mga kasong graft sina former Health Secretary Francisco Duque III at former Budget Undersecretary Christopher Lau dahil sa umano'y hindi tamang paglipat ng 41 billion pesos na pondo para ipambili ng COVID-19 supplies noong March 2020. Sa ngayon, malapang inilabas na pahayag ang kampo ni Duterte kaugnay ng issue. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ni Senator Francis Tolentino kahapon, May 15, na ang gagawing pag-imbestiga ng Senado sa umano'y wiretapping ng Chinese Embassy ay hindi pagkilala sa hinihinalang na buong New Model Agreement ukol sa Ayungin Shoal. Para sa Senador, isasagawa ang pagdinig ng Senate Committee on National Defense para malaman ang posibleng nagawang paglabag ng Chinese Embassy sa anti-wiretapping law. Wala pang tugon sa ngayon ng Chinese Embassy kung dadalo si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zilian, sa pagdinig. Kung sakaling mapatunayang totoo ang wiretapping issue, ihimukin na humingi ng tawad ang China sa Pilipinas kasabay ng pag-waive ng diplomatic immunity ng kanilang mga opisyal at harapin ang parusa sa iligal na gawain. Wala itong acknowledgement na nagkaroon nga talaga ng pag-uusap na mayroong new model. Because that's extraneous. Ang tinutukoy natin dito, was there indeed a wiretapping? Hataw Balita ngayon. Muling ipinanawagan nitong Miyerkules, May 15 sa House of Representatives ang pagbawas sa sinisingil ng PhilHealth Premium Contribution Rate sa mga miyembro nito. Kasunod ito ng pagkadiskubre ng bilyon-bilyong pisong halaga ng sobrang pondo o government subsidy na hindi nagamit ng state health insurer. Ayon kay Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo, napapanahon na umano na magsagawa ng adjustment sa sinisingil ng PhilHealth. Kayo, PhilHealth, clearly nabibilaukan po kayo sa dami po ng pera na pumapasok sa inyo. Kami rin po dito, nabibilaukan po. Hindi namin po malaman kung anong gagawin. Pero klaro po na kailangan talaga natin i-adjust pababa talaga ang inyong sinisingil. Hataw Balita ngayon. Hindi napapayagan ng Commission on Elections o COMELEC
ang pagpapalit ng kandidato matapos ang huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa darating na 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ipagbabawal na ang substitution kung ang dahilan ay ang hindi na pagtakbo ng isang kandidato o withdrawal ng candidacy. Hinimok nito ang mga nagnanais na tumakbo sa nalalapit na eleksyon na ilatag na kaagad ang kanilang kandidatura sa darating na October 1 hanggang 8 kung talagang nagnanais na magbigay ng serbisyo sa publiko. Hataw Balita ngayon. Ipagpapatuloy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng libreng tertiary education sa mga kabataan sa lahat ng state colleges at universities sa bansa. Ayon sa Pangulo, naglaan ang pamahalaan ng 134 billion pesos ngayong taon para sa state colleges at universities upang maraming mga estudyante ang makinabang sa libreng edukasyon. Dagdag nito, marami pa anyang dapat gawin upang mapataas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. The battle to win the future is waged in today's schools, where we should arm our young men and women with the right skills to not only survive, but to thrive in a rapidly changing world that does not wait for anyone. Times Higher Education 2024 Asia University Rankings, unfortunately, no Philippine university has reached top 100, with the country's top schools either dropping or maintaining their rankings. This just goes to show that much work is still to be done. We must pursue a comprehensive and all-encompassing strategy that will turn this trend around. Limang lugar sa bansa ang tinukoy na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol na pinanggagalingan ng iligal na droga na pumapasok sa rehiyon. Patay sa datos, nasa mahigit 400 barangay pa nito ang apektado o hindi pa nawawala ang presensya ng ipinagbabawal na gamot. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 5 lugar sa bansa kung saan nanggagaling ang mga iligal na droga na pumapasok sa Bicol. Ang mga naturang lugar ay matatagpuan sa Cordillera Administrative Region o CAR, National Capital Region NCR, Calabarzon Region, Samar at sa Cebu. Bumabagsak ito sa mga bayan ng Daet, Jose Panganiban at Paracales sa Camarines Norte, habang dumana naman sa Del Gallego at tinawag na hotspot ng droga ang Naga City sa Camarines Sur. Bicol Drug Map, NCR and Foray Calabarzon identified as primary sources of Cebu that passes to San Elena, Camarines Norte. So considered as hotspots is Daet, Jose Panganiban and Paracales. And Camarines Sur, Del Gallego serves as gateway for drugs. Naga City is identified as hotspots. Bukod pa riyan ang areas of concern, partikular na ang Calabanga, Tigaon, Ocampo, Iriga, Nabua at Kamaligan. Ang coastal na bayan ng Pasako naman ang transit point papunta sa isla ng Masbate, lalo na ang Burias Island. Ang Sorsogon at isla ng Catanduanes din ay apektado ng pinagbabawal na gamot na mula naman sa Naga City. Ayon kay PDEA Regional Director Edgar Hubay, may natukoy na silang suspect kung saan minomonitor nila ang isang drug syndicate na nag-ooperate sa Bicol. Yes, local yan, pero Bicol Region na siya. Bicol Region lang naging area of operation niya. So, anyway, Bicol Region, maybe in Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, even Catanduanes, and Sorsogon. So, ibig sabihin, doon yan ang naging area of operation. Sa taya ng PDEA, nasa 447 pang barangay ang hindi drug cleared ng ahensya o may presensya pa rin ng illegal na droga. Umabot naman sa mahigit 9,210.8891 grams na hininalang shabu. Nakatumbas na mahigit 60 milyong piso ang nasamsam ng PDEA sa buwan ng Abril. Bukod pa riyan ang 4,830.8100 na gramo ng cocaine na may halagang mahigit 25 milyong piso sa buong Bicol. Busod dito, nagsagawa na ng First Regional Drug Summit ang pamunuan ng Police Regional Office o PRO5 nitong Martes, May 14. Ma'am, yun po ang purpose ng meeting na ito dahil the DILG, the
PDEA, DDOJ can initiate similar gathering, ma'am. Kasi they are also, of course, aspiring to enhance our cooperation and coordination until such time na masugpo nga po natin ang illegal drugs sa ating region po. Dito tinalakay kung papaano ang whole nation approach ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Palalakasin naman ng PRO5 ang pakikipag-ugnayan sa lahat ng concerned agencies para tuloy na masugpo ang paglaganap ng illegal na droga sa rehiyon. Yung intelligence factor dyan po ang malaking bagay. Yung intelligence ay nanggagaling yan sa information na binibigay sa ating mga law enforcement agencies, specifically yung PDEA at saka PNP po. So we always need the support of our community. Sa pamamagitan ng collaborative effort na ito ay magkakaroon ng komprehensibong pamamaraan para mapaglaanan ang maraming pagsubok dahil sa maraming banta ng paglaganap ng illegal na droga sa Kabikulan. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Umabot na sa 6 ang naitalang nasawi, habang 3 naman ang sugatan sa bangga ng tuk-tuk, tricycle, truck at bus sa Lopez, Quezon. Si Japet Cablaida, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Umabot na sa 6 ang naitalang nasawi sa karambola ng 3 sasakyan sa Lopez, Quezon bandang alas 2 ng madaling araw noong Miyerkules, May 15. Lulan ng tuk-tuk tricycle ang 9 na individual nang binabaybay ang Maharlika Highway sa barangay Kanda Ilaya, bayan ng Lopez, Patugong, Bicol. Sa kasamaang palad, binangga ng delivery truck ang likurang bahagi ng tuk-tuk tricycle at kaagad na nagliyab. Nadamay din sa pagkasunog ang kasunod na bus na sinalpok naman ito. Dead on the spot ang 4 na sakay ng tricycle at 2 ang naisugod pa sa ospital, ngunit binawian din ang buhay. Kabilang sa nasawi ang isang minor de edad na lalaki at isang 8 buwang gulang na sanggol na lalaki. Kasalukuyang nasa Magsaysay Hospital sa bayan ng Lopez ang 3 sugatan sa insidente. Ligtas naman ang sakay ng bus dahil nakalabas ang mga sakay nito bago pa lumaki ang apoy. Sa inisyal na investigasyon ng Lopez Municipal Police Station, ang driver ng fish delivery truck na si Ernesto Alberto ang may pagkakamali sa insidente at kasalukuyang hawak na ng pulisya. Japet Cablaida, humahataw sa Balita Ngayon. Nilimitahan na ng ilang mga water refilling stations sa Baguio City ang bilang ng mga delivery trucks na maaaring magpa-refill dahil sa nararanasang pagnipis ng supply ng tubig sa Baguio City. Si Grace Doc Tolero, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Natatagalan ang pagdi-deliver ng tubig sa lungsod sa ilang mga water refilling stations. Dahil sa haba ng pila, natatagalan ang pagdi-deliver ng tubig sa mga residente. Pasado alas 5 ng madaling araw, pila na ang mga delivery truck sa isang refilling station sa Barangay Luwakan Proper, Baguio City. Ayon kay Valentino Carantes, may-ari ng water refilling station, bagamat sapat pa ang supply ng tubig sa kanilang deep well, nilimitahan na lang nila ang bilang ng mga nagpaparefill na delivery truck. Kung dati raw ay walang limit ang nagpaparefill sa kanila, ngayon hanggang 30 delivery truck na lamang ang pwedeng magpakarga. Pwede ring magpa-refill noon ng 24/7, pero ngayon simula alas 6:30 ng umaga hanggang alas 6:30 na lang ng hapon pinahihintulutan. Hindi na rin sila nagpapakarga ng mga delivery truck na mula sa labas ng Barangay Luwakan Proper. Hindi kami nag-over-extract kasi kapag masobrahan yung kuha natin ng tubig sa ilalim, may tendencing magigiba yung lupa sa ilalim at baka sirain niya yung pump. Ang ilang mga refilling stations naman kung dati ay nasa 10 hanggang 15 minuto ay napupuno na ang kanilang tangke, pero ngayon mag-aantay pa ng 1 oras o higit pa mapuno lang ang kanilang tangke na kayang maglaman ng 20 drum ng tubig. Nagtatagal din dahil sa haba ng mga nakapilang haulers sa water refilling station. Kaya kinakailangan mag-cut off ng pagre-refill ng tubig upang maiwasan ang pag-overheat ng pump.
Pagkakaunti kasi ang tubig, mas mabilis ang pag-overheat ng pump. Dati kasi nag-ooperate ako ng hanggat sa may truck dyan, oo, binibigyan ko. Pero ngayon kasi dahil nga may threat din kasi na mawalan tayo ng tubig sa ilalim, kaya hindi ko na po nire-risk. Hanggang hating gabi. Sa sobrang dami, halos hindi na namin sila masupplyan lahat. Sa isang araw, siguro ang nabibigyan lang namin is 4 na bahay. Dahil sa sobrang dami ng nangangailangan. Samantala, binalaan na rin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga nananamantala sa kakapusan ng supply ng tubig sa lungsod. Sa ngayon, patuloy na iniimbestigahan ng pamahalang panglungsod ang isang reklamo laban sa isang water delivery service. Bukas naman ang lokal na pamahalaan para sa karagdagang reklamo pa ng mga residente. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Matapos pasimulan ang pagtatayo ng mga pabahay sa Calbiga, Samar noong May 10, 2024 na ipagkakaloob sa mga sumukong dating miyembro ng New People's Army sa loob ng probinsya, magkakaroon naman ng isa pang panibagong housing project ang pamahalaang panlalawigan ng Samar sa bayan ng Matuginawa. Ayon kay Samar Provincial Governor Ann Tan, ito ay bahagi ng ginagawang paraan ng pamahalaan upang tuluyan ng masugpo ang insurhensiya sa lalawigan. Aabot sa 10 bahay ang ipatatayo ng nasabing housing project sa Calbiga, Samar, habang nasa 30 bahay naman ang target na maipatayo sa bayan ng Matuginawa. Samantala, noong nakaraang taon, pinasimulan naman ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga nasabing housing project sa San Jose de Buwan, kung saan sa 17 target units na maipatayo, 10 rito ay tapos na. Dagdag pa ng gobernador, ayaw na nitong bigyan ng rason ang mga sumukong dating rebelde na bumalik pa sa pag-aalsa laban sa pamahalaan. Ang Israel Security Assistance Support Act ay ang batas na isinusulong ng Republicans sa Senate at House of Representatives. Layunin nitong ipadala pa rin sa Israel ang na-approve ng armas at pigilan muna ang pondo ng Secretary of Defense, Secretary of State at National Security Council hanggat di pa ito na-deliver. Ayon sa White House, hindi sang-ayon ang administrasyon sa naturang panukalang batas dahil hindi ito akma sa foreign policy objectives ng Estados Unidos. Mapipigilan din si President Biden sa pagpapatupad ng foreign policy. Sinabi ni Defense Secretary Lloyd Austin sa Kongreso noong nakaraang linggo na nakapause ang shipment ng precision bombs sa Israel. Sinabi rin noon ni President Biden na pipigilan niya ang pagpapadala ng ilang armas kung ipagpapatuloy ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pagsakop sa Rafah dahil sa mga milyong civilian na nandoon. Sinabi ni Senator John Kennedy, isa sa mga sponsor ng panukalang batas, na hindi nila susuportahan ang mga teroristang grupo. Kailangan umanong suportahan ng Amerika ang kaalyado nito sa Middle East upang masugpo ang Hamas. Sinabi ng White House na kahit nakapause ang delivery ng 2,000 pounds ng bomba, patuloy pa rin ang military assistance sa Israel ayon kay White House National Security Advisor Jake Sullivan. Jazz Masikayan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Payapang tinapos ng mga pro-Palestinian student ang encampment sa loob ng Harvard University matapos na makipagkasundo ang pamunuan ng eskwelahan na talakayin ang endowment nito. Gayunman, tuloy pa rin ang kilos protesta ng mga pro-Palestinian supporters. Ito ang umahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita ngayon. Tuluyan ng tinapos ng grupo ng pro-Palestinian student protesters ang encampment sa loob ng prestigyosong universidad na Harvard University na umabot na sa 20 araw. Ito'y matapos pumayag ang pamunuan ng universidad na talakayin ang mga katanungan tungkol sa endowment sa universidad at ang pagsasaalang-alang sa involuntary leave na ipinataw sa hindi bababa sa 22 estudyante.
Ang Harvard Out of Occupied Palestine o HOPE ang aktivistang koalisyon na nagko-coordinate sa kampo upang putulin ang ugnayang pinansyal ng universidad sa Israeli military apparatus. Bagamat pumayag na wakasan ang encampment, ay nangakong muling magsasanib at isasagawa ang pakikipagbaka sa ibang paraan. Ayon pa sa grupo, hindi ito naniniwala na ang pagpupulong na ito ay magdudulot ng panalo sa divestment, kundi layon nito na patahimikin sila sa pagsisiwalat ng divestment. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Kasalukuyan po itong shear line, inyong makikita na apektuhan itong extreme northern Luzon. Inaasa po natin kikilos patimog at maapektuhan itong malaking pong bahagi ng northern Luzon. Samantala, itong easterlies, nakikita nyo po, patuloy pa rin na nakakapekto sa lalabing pong bahagi ng ating bansa. Inyo nakikita, wala pong low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ganoon din po sa Dagat Pasipiko. At sa nagtatanong, itong mga kakapal na ulap sa bandang south ng Mindanao, sa labas po ng ating Area of Responsibility, yan po yan ay Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Itong ITCZ sa susunod na 24 oras ay hindi ito makakapekto sa ating bansa. Ang araw pong sisikat sa ganap pong 5:28 ng umaga. Ang araw lubog mamaya pong 6:17 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Tinangkang harangin at paghiwalayin ng dalawang barko ng China ang civilian convoy ng Pilipinas sa West Philippine Sea kahapon. Sa kabila nito, ayon sa atin ito, coalition nagpatuloy sa paglalayag ang kanilang contingent habang binabantayan naman ng barko ng Philippine Coast Guard. Si Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita ngayon! Bilis na Sa videong ito na ibinahagi ng Akbayan at Atin Ito Coalition, kita ang barko ng Chinese Coast Guard na pilit lumalapit sa contingent ng civilian convoy ng Pilipinas. Nangyari ito kahapon May 15 habang naglalayag sila sa layong 50 nautical miles lamang mula sa bayan ng Masinloc, Zambales na malinaw na nasa teritoryo pa ng Pilipinas at nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng bansa. Pero itinuloy lamang ng ating contingent ang kanilang ruta. Nakabantay naman sa convoy ang BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard na nakipagpalitan pa ng radio challenge sa Chinese Coast Guard. Philippine Coast Guard, BRP Bagakay, MRRV 4410. We are proceeding to our planned route. Request steer clear from our passage in accordance with the collision regulations. Over. Sa isa pang video, nakitang nakalapit na ang barko ng China. Ayon sa Atin Ito Coalition, dalawang barko ng China Coast Guard na may hull numbers na 4108 at 4109 ang nakalapit sa convoy. Sa isang mensahe, sinabi ng Atin Ito na sinusubukan ng China na harangan at paghiwalayin pero nanatiling nakadikit ang barko ng Coast Guard upang mapigilan ang pagtatangka ng Chinese vessel. Sa gitna naman ng presensya ng mga Chinese, mataas pa rin ang moral ng volunteers ng Atin Ito hanggang kinagabihan sa West Philippine Sea. Kahapon din ay nakapaglagay ng boya ang civilian convoy upang markahan ang teritoryo ng bansa sa WPS. Bahagi rin ng misyon na makapagbigay ng fuel at pagkain sa mga mangingisdang Pinoy sa Scarborough Shoal o Bahod de Masinloc. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon!
Namahagi ng school supplies at mga tsinelas ang Members Church of God International o MCGI, katuwang ang UNTV at ang Philippine National Police sa mga estudyante sa San Jose Elementary School sa Milaor, Camarines Sur. Si Ryan Salatandol, humahataw. Sa layuning makatugon sa pangangailangan ng mga estudyante sa San Jose Elementary School sa bayan ng Milaor, Camarines Sur, nagkaloob ang Members Church of God International o MCGI at UNTV sa pakikipag-ugnayan ng Camarines Sur Police Provincial Office ng school supplies katulad ng mga notebook, ballpen, papel, lapis, crayola, coloring book at iba pang mga kagamitan sa pag-aaral. Nagbigay din ang grupo ng mga tsinelas na magagamit ng mga mag-aaral sa nasabing lugar. Pangunahing layunin ng inisyatibo na ito ng MCGI, UNTV at PNP na matulungan kahit sa simpleng paraan ang mga magulang sa kanilang pinansyal na pasanin. Lalo na po yung mga kabataan katulad nito, marami kasing mga bata nangangailangan ng gamit sa school para mas marami silang matutunan na kailangan na nila sa hinaharap. So MCGI, kasangkapan ito ng Diyos na para maabot ang ating mga kapwa-tao. Siyempre, ang Diyos ang gumagawa sa atin para maabot ang ating mga kapwa. Lalo na po yung mga kabataan, tulad nito, mga bata pa sila. Ayon sa punong guro ng paaralan, itong mga naibigay ng MCGI ay malaking tulong sa kanilang mga mag-aaral dahil ito ang mga pinaka-basic na pangangailangan nila sa pag-aaral. Nga tayo ay nasa government school, karamihan po na ang iba nating mga mag-aaral hindi masyadong nakakabili ng slippers ang mga magulang nila dahil nga syempre bumibili sila, ang priority nila is pagkain. Ayun po. So then ito po ay napakahalaga at ito ang pinaka-basic para sa aming dito sa paaralan, para sa mga mag-aaral. Binigyan din ng pagkilala ng nasabing paaralan ang MCGI at UNTV dahil sa ginawang pag-abot sa kanilang mga mag-aaral. Ako po ay lubusang nagpapasalamat in behalf ng aking pamilya dito sa San Jose Elementary School. Nagagalak at grabe ang katuwaan po. Samantala, naging masaya naman ang mga magulang at mga estudyanteng tumanggap ng school supplies. Sobrang halaga po, makakabawas na sa mga bayarin, sa mga magbabayad ka sa eskwelahan, mga bibilhin, makakabawas na sa budget. Laking tulong po ito sa aming mga magulang. Thank you po sa mga natao po digdi. Makakatulong po ni Samo. Ayon sa MCGI, magpapatuloy ang mga proyektong aabot sa mga taong nangangailangan na bunga ng mga aral ng Diyos na kanilang natutunan sa pagtuturo ni na Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Lumikas na ang halos 3,000 na mga residente sa British Columbia, Canada dahil sa nagpapatuloy na matinding wildfire. Dahil sa pangyayari, lumalala na rin ang air quality sa lugar ayon sa Environment Canada. Itong humahataw na balita ni Chris Pugaban. Hataw Balita ngayon. Hindi bababa sa 3,000 mga residente sa Fort Nelson sa British Columbia, Canada ang napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan dahil sa lumalalang wildfire sa bansa. Nagsimulang lumikas ang mga residente noong Biyernes, May 9 dahil sa lumalalang wildfire sa lugar. Ayon sa Environment Canada, pinaniniwalaang sinadya ang sunog. Hindi bababa sa 135 ang active wildfire at 40 rito ay out of control. Inaasahan naman magkakaroon ng wind chill ngayong Huwebes, May 16, kung saan makatutulong sa paghina ng pagkalat ng apoy. Ngunit mananatili pa rin ang poor air quality sa lugar at reduced visibility. Taon-taon ang wildfire season sa Canada na karaniwang nangyayari sa buwan ng Abril hanggang Oktubre. Noong nakaraang taon ay naitala ang worst ever wildfire season sa bansa, kung saan umabot sa 6,000 ang kaso nito na sumunog.
ng 18.5 million hectares ng lupa. Chris Fugaban, umahataw sa balita ngayon. Ito na ang hindi natin makalilimutan ang pinakaabangan nating lahat. Sunny, pwede bang bumate? Pwede. Narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello po sa aking family sa Philippines, sa Retiro, Quezon City. Kamusta na po ma, pa, and Nathan? Miss you po. Ingat po kayo dyan. Ayan, at sa atin namang shout out na mabilis. Shout out po sa mga kapatid natin sa lokal ng Milagrosa sa Calamba, Laguna at ganoon din sa lokal ng Lecheria sa Calamba. At ang ating suki, sila Luwe Lipanya at Brad Hener Aliparo ng Cabuyao, Laguna. Sunny. Yan, happy Sabat naman sa ating mga May celebrants dito sa Los Angeles, ang Romero family, ang Concepcion family, Paat family, Camarce family, at syempre binabati natin lagi si Erwin Azul at ang kanyang butihing may bahay na si Aurora na lagi nanonood sa atin dito sa Los Angeles at ang Arby's couple. Kamusta na kayo? Bert, go ahead. May pagbati sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong mundo at siyempre yung mga regular na nanonood dyan sa Magalang, Pampanga, si Apong Mading at si Darang Aida, ang Alboroto family, at si Mr. Adelardo at Miss Josepina Cañada dyan sa Calipogi. At pagbati rin sa aking mahal na asawa kay si Stes at sa aking mga anak, Nico, Aileen, Sasha, and Ando, sa aking apo, si John and Ana Banana. Ayun, Sherin. Yes, at siyempre yung ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din yung mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa gaganaping mass indoctrination ng MCGI. Magsisimula po ito sa May 20, araw ng Lunes, 7 p.m. Philippine time sa official MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-16 sa buwan ng Mayo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Shervin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Thursday morning, May 16, 2024. Mula rito sa Los Angeles, California, USA. Ako si Sunny Cos. Ako naman po si Bert Cerrido mula sa Dubai, United Arab Emirates. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.